Yun po ang una natin pakiusap. Sana yung mga dito, alam niyo wala naman kaming reklamo sa mga taga-Europa. Wala. Nakita namin, tinirato ng maganda ang ating dating Pangulo. Ayon sa kwento ng ating mahal na Vice Presidente, Inday Sara Duterte, ayon sa kanyang kwento, maganda ang naging sitwasyon at pamamalakad noong detention center sa ating dating Pangulo. Pero, hindi dapat nangyayari yan sa ating dating Pangulo. Tama. Hindi dapat siya nakakulong dito. Tama! Kung meron man siyang nagawa, dapat sa Pilipinas po siya litisin. Tama! Hindi dito. Tama! Kaya sana mapakiusapan po natin ang mga banyagang taga-Europa na sana makita nila na karamihan ng mga Pilipino ay nagmamahal kay Rodrigo Roa Duterte. Napakaliit ng porsyento ang kumakalaban kay Rodrigo Roa Duterte. Napakaliit. At yung porsyento na yan, yun yung mga komunista. Daming likes. Kaya dapat maging lagi kayong bantay, sabi nga ni Mayor. Bantay kayo lagi. Mga kababayan, dahil kayo ang lakas. Kayo ang lakas na nagbibigay una sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit hindi na kayo nakikita, kahit hindi na tayo nakikita, pero nararamdaman na tayo dahil puso sa puso ito. Puso nating mga Pilipino. Ang nakasalalay dito, puso natin. Dahil bayan natin ito. Tandaan ninyo, nung dinala dito, ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, para na tayong nawalan ng bayan. Para na tayong nag-submit sa dayuhan. Huwag sana ganun. Sayang naman yung bandera natin. Sayang. Sayang naman yung mga damit natin ito. Sayang naman yung mga kagandahan ninyo. Sayang naman ang mga kagwapuhan ng mga Pilipino. Yes! Kung hindi natin maipaglalaban ang bayan natin. Pero uli, mga kababayan ko, walang galit, ha? Wala. Iwas na tayo sa galit. Dahil gusto nilang magalit tayo. Ibibigay ba natin yun sa kanila? Yes! Huwag tayong magagalit. Kalma lang tayo. Sabi nga ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, labanan lang ito ng mga utak. Kaya huwag tayong magamba dahil yung pinakamautak, naikulong man nila. Pero ang utak nun, hindi kailanman mapamaliw. Maraming salamat po.